Pumirma ka na rito o mawawalan ka ng mana. Desisyon na ito ng matanda. Ang bahay at ang ari-arian ay mapupunta sa kuya mo. Ikaw, sa luma at sirang bahay ka sa kanluran. At heto pa, ang 500 utang ng pamilya, ikaw ang magbabayad. Lolo, hindi naman patas yan. Sobrang lupit naman yan. Sirang bahay na nga, pati utang sa amin pa. Pinapatay nyo na kami. Hindi ito hatian. Pinalalayas nyo lang kami sa pamilyang ito. Tumigil kayo. Hindi ko gustong marinig yan. Ako ang panganay na apo. Ako ang dapat masunod. Magpapakasal na ako sa anak ng kapitan sa susunod na buwan. Kailangan ko ang pera at bahay na to. Ano na lang ang matitira sa akin? Lin Yang, swerte ka na nga na binigyan ka pa ng share. Huwag ka nang magreklamo. Pasalamat ka hindi ka pa namin tuluyang itinaboy. Pumirma ka na. Kuya Yang, gumawa ka naman ng paraan. Iligtas mo ang lolo. Lin Yang, anong ginagawa mo? Huwag mong hamanin ang matanda. Ang babaeng tulad ko ay sa langit lang at sa magulang may utang na loob. Hindi sa mga taong walang konsensya. Walang hiya ka. Sino ang tinutukoy mo? Hindi mo na ba ako nirerespeto bilang lolo mo? Lolo, kung ituring mo talaga akong apo, bakit ipapasa mo ang utang na yan sa akin? Wala kang alam sa nangyayari. Linda Qiang, 3 buwan na ang nakalipas. Sinabi mong gagamitin ang perang inutang para sa operasyon ng tito. Nasaan ang pera? Ang pera, ginamit pampagamot yun. Huwag mo akong pagbintangan. Sinungaling. Ginamit mo ang pera para bumili ng relo at ipangregalo sa mapapangasawa mo. Ngayon, gusto mong ako ang magbayad ng kalokohan mo. Napakasama mo. Ikaw ang nagpakasasa. Tapos kapatid mo ang pagbabayarin mo. Stubborn ka talaga. Joint expense naman yun ng pamilya. Kapatid mo ako, obligasyon mo rin ang pamilyang ito. Tama si Qiang, huwag kang aalis hanggat hindi ka pumipirma. Lin Yang, kapag hindi ka pumirma ngayon, hindi ka makakaalis dito ng buhay. Ang galing nyo talaga. Sige, dahil ako naman ang magbabayad ng utang. Payag na ako sa kondisyon nyo. Akin na ang papel. Yang, baliw ka na ba? Huwag mong gawin yan. Narinig nyo yun. Isang tunay na lalaki, dapat panindigan ang sinabi. Sandali, Kapitan, pakisaksihan ang kasunduan namin. Pag-isipan mong mabuti, Lin Yang. Papatayin mo ang sarili mo sa hirap dahil sa 500 yan. Pinag-isipan ko na, pero may kapalit ang pirma ko. Pirmahan natin ang lahat, ngayon din, sa harap ng lahat ng tao sa nayon. Pirmahan natin ang kasulatan ng paghihiwalay. Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilyang Lin. Wala akong kukunin sa inyo. Pero kahit maging hari man ako balang araw, wala rin kayong makukuha kahit 5 sa akin. Pumirma kayo, aalis ako agad. Kung hindi, wala ring saysay ang kasunduang ito. Lolo, pumirma na kayo. Hayaan nyo siyang magdusa at magutom. Wala na siyang kinalaman sa atin. Sige, mula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilyang Lin. Tayo na. Sumay. Sumay, lumayas na tayo. Sa bagong bahay tayo sa kanluran. Siguraduhin nyo lang na hindi kayo magugutom sa gabing yan. Baka gusto nyo nang maghukay ng sarili ninyong libingan bago pa dumating ang ginaw. Linda Qiang. Tandaan mo ang araw na ito. Sa loob ng 3 buwan. Luluhod ka sa harap ko para humingi ng pagkain. Ang kapal ng mukha mo. Umalis ka na. Kuya Yang, paano na tayo? Paano natin babayaran ang 500 utang? Wala tayong pambili ng pagkain. May, ang mga inaalagaan natin sa putik na yan, ipagbibili ko ng mas mahal kaysa sa karne. Kuya Yang, nagbibiro ka ba? Ano bang sinasabi mo? Mas mahal pa sa karne. Makikita mo bukas. May, pasensya na kung nahirapan ka nitong mga nakaraang araw. Dito lang muna tayo pansamantala. Pero pangako, hindi ito ang permanente nating tirahan.
Ito na ang huling beses na maglilipat bahay ang pamilya namin. Paano na kami makakabayad ng 500 yuan? Sabi ni Lin Yang, kahit na hindi matamnan ang putikang pond, may nakatagong yaman sa ilalim nito. Akala nila ay putik lang, pero ang totoo, may mga nagtatagong isda at pagong doon. Sabi ng mga tao, di raw makakain ang isdang iyon. Pero alam ni Lin Yang ang tunay na halaga nito sa timog. Ang mga mayayaman sa timog, handang magbayad ng mahal para sa mga ganitong uri ng wild catch. 10 beses ang presyo nito kaysa sa karne ng baboy. Posible nga ba ito? Sabi niya, malalaman din nila sa loob ng ilang araw. Bukas, babalik na sila sa kanilang pinagmulan. Pinagtatawanan si Lin Yang dahil sa paghahanap niya ng pagkain sa putik, pero hindi siya natitinag. Hinahamon siya ng kanyang kakilala. Kung hindi niya mabayaran ang utang, siguradong katapusan na niya. Matigas ang ulo ni Lin Yang. Sinabihan siyang huwag nang lalapit sa kanya kapag nagipit. Pagdating niya sa hotel, tinawag siyang pulubi at ayaw siyang papasukin ng manager. Minaliit ni Manager Wang ang dala niyang mga isda at insekto. Akala niya ay basura lang ito. Nagmatigas ang manager at pinaalis si Lin Yang. Kahit napilit niyang ipinapaliwanag ang kalidad ng kanyang huli. Hindi nakinig ang manager at ipinagtabuyan pa siya. Grabe ang pangungutya nito sa kanya. Pero biglang dumating si Boss Chen. Nakita niya ang mga huli ni Lin Yang at agad siyang namangha. Alam ni Boss Chen ang halaga. Ito ang hinahanap nilang wild turtle na bihira na ngayon. Sa Guangzhou, napakamahal ng pagkaing ito. 10 dolyar ang bawat isa. Sulit na sulit ang huli ni Lin Yang. Gulat na gulat ang lahat sa presyong narinig. Napagkasunduan ang 8 yuan bawat gin. 8 yuan. Akala nila ay nanluloob si Lin Yang. Pero ang totoo, ito ang tamang presyo para sa kalidad. Umabot sa 560 yuan ang lahat. Nabayaran niya ang lahat ng kailangan. Ngayon, ang manager naman ang nagmamakaawa na bilihan siya sa susunod. Pero huli na ang lahat. Sabi ni Lin Yang. Pulubi lang siya. Di ba? 560 yuan. Noong 1982, napakalaking halaga nito. Sapat na para baguhin ang kapalaran ko sa nayon ng Anay.
Pero bago ang lahat, kailangan ko munang bumili ng Phoenix na bisikleta. Mukha bang bibili ang isang pulubi? Sabi ng tindero, puro sira raw ang gamit nila. Minaliit nila ako, pero hindi nila alam ang dala ko. Ilabas nyo ang bisikleta. Bibilhin ko yan. Nagulat sila. Akala nila nananaginip lang ako. Hinihingian ako ng business card, pero wala ako noon. Dahil wala, pinalayas nila ako. Pero teka, may dala akong cash. Kahit walang card, basta may pera, mabibili ko ang gusto ko. 250 yuan lang pala ang halaga ng karangalan ko. 250, biglang nagbago ang timpla ng tindero. Ngayon, siya pa ang nagmamakaawa na tulungan ko siyang ilabas ang bisikleta. Bumili na rin ako ng sari-saring pagkain at regalo para sa pamilya ko. Sa wakas, maiaahon ko na sila sa hirap. Hindi makapaniwala ang mga tao sa paligid. Si Linyang ba to? May bagong bisikleta at napakaraming karne. Nanakaw ba niya ito? Hinarang ako ng mga usisero. Puro bintang ang natanggap ko. Saan ko nakuha ang pera? Saan ko nakuha ang bisikleta? Puro sila tanong. Linda Qiang, akala nyo ba pulubi pa rin ako? Hindi nyo na ako kayang diktahan. Gusto nila akong bugbugin, pero wala silang magagawa. Pagdating ko sa bahay, nagulat sina May at Yooya sa dala ko. Takot sila na baka nagnakaw lang ako. Nag-aalala sila para sa kinabukasan. Pero ipinaliwanag ko sa kanila ang diskarte ko sa negosyo. Galing ito sa tamang pagbebenta sa mga mangangalakal mula sa Guangdong. Malaki ang naging tubo ko sa bawat transaksyon. Ayan, 560 yuan ang kita ko. Hindi sila makapaniwala na kaya ko talagang kumita ng marangal. Ngayon, wala na tayong utang kanino man. Oras na para kumain ng masarap. Ang bango ng niluluto namin, umabot hanggang sa bahay ng matanda. Nalaman nilang si Linyang ang may hawak ng masarap na ulam. Selos na selos sila. Bakit daw ako ang mayaman? Ang dating basurang tinuring, ngayon ay may bisikleta na. Saan ko raw kinuha ang pera? Puro hinala pa rin sila. Hindi matanggap ng matanda at ni Qiang na nagtagumpay ako. Galit sila dahil hindi ko sila nirerespeto bilang mga nakatatanda. Desidido silang bawiin ang lahat ng meron ako. Sugod na sila sa bahay ko para mangagaw. Para sa kanila, pag-aari nila ang lahat ng kinita ko. Papasok sila ng walang palam para manggulo. Sinabihan ko sina May na magtago habang hinarap ko ang mga buwaya. Akala nila madali lang akong uutusan. Akin na yan. Sabi nila, gusto nilang kunin ang bisikleta at ang karne para sa kasal ni Qiang. Nagmumukha silang walang hiya sa sobrang kapal ng mukha. Pilit nilang inaangkin ang bawat sentimong pinaghirapan ko. Linda Qiang, huwag mong susubukang humawak ng kahit ano dito. Pumili ka, buto mo o ang bakal kong espada. Lolo, nakapatay ka na. Nababaliw na si Linyang. Nakakairita ka na, Linyang.
Traidor ka. Paano mo nasaktan ang sarili mong kapatid? Hindi ka ba takot sa kulog? Ang perang kinikita mo ay pera ng pamilya Lin. Dapat mong ibigay lahat yan ngayon din. Pera ng pamilya Lin. Matandang hakluban. Ulyanin ka na ba? Baliw na baliw ka sa amo mo. Idilat mo ang iyong mga mata at tumingin ng maigi. Kahapon lang, pinilit nyo akong umalis sa bahay na to. Pinilit nyo akong pumirma sa kasulatan ng diborsyo. Nakasulat na ang lahat ng katotohanan dyan. Matanda at sakitin ka na, makinig ka sa utos ko. Ano? Ngayong nakita nyo akong may pera. Ngayong nakita nyo akong kumakain ng masarap. Lumabas na naman ang kunwaring pagmamahal nyo. Ikaw. Napakawalang hiya nyo naman. Kahapon pinalayas nyo ako, pinapirma ng divorce. Ngayon, nagnanakaw na naman kayo. Ang kapal ng mukha mo. Maghintay ka, sinaktan mo ang kapatid ko. Tatawag ako ng pulis para ay pakulong ka. Sige, tumawag ka. Ipakita natin sa pulis ang dokumento ng diborsyo. Tignan natin kung sino ang tunay na magnanakaw dito. Linda Qiang, hindi ba't magpapakasal ka na? Gusto mo bang subukan? Ikukulong kita ngayong araw. Lolo, tara na. Umalis na tayo. Talagang nababaliw na ang batang yan. Sige, magsama kayo sa impyerno. Mula ngayon, sino mang tumapak sa bakuran ko. Huwag niyo akong sisihin kung maging bakal ang kamay ko. Linda Qiang, gusto mo palang makipaglaro. Sige, lalaruin natin ang laro mo ng dahan-dahan. Lolo, may nalaman ako. Anong nalaman mo? Wala siyang nahanap na ginto o kayamanan. Hari-harian lang siya sa maduming kanal na yun. Sabi sa ahensya, uso raw ngayon ang negosyong yan. Ang tawag nila ay Ruan Wangjin. 8 yuan ang bawat kalahating kilo. 8 yuan. Talaga. Aba, karne ba yan o ginto? Totoo yun, Lolo. Isipin mo. Kahit madumi ang kanal ni Lin Yang, kumikita siya. Kung siya ay nakakagawa, tayo pa kaya? May 10 ektarya tayong matabang lupa. Da Qiang, ibig mong sabihin mag-aalaga rin tayo. Kailangan natin gawin yan. Magaling si Lin Yang, pero hindi ako magpapatalo. Bukas na bukas din, sisimulan na natin ang pag-aalaga. 10 ektarya, gaano kaya karami ang kailangan? Yayaman tayo ng mabilis. Pero Da Qiang, kailangan natin ng puhunan para sa mga semilya. Magpapakasal ka na sa susunod na buwan. Wala tayong pera sa bahay. Hindi natin pwedeng isugal ang kinabukasan mo. Ilalabas ko ang 300 yuan natin. Mangungutang ako ng 200 pa. Bibili tayo ng pinakamurang semilya. Pagkalipas ng buwan, dadagsa ang kita. Libo-libo ang kikitain natin. Doble ang balik ng pera natin. Maging ang kapitan ay rerespetuhin tayo. Mabuti. Iyan ang tunay na apo ko. May determinasyon ka. Da Qiang, pero tubig lang ang iniinom, hindi sila lumalaki. Si Lin Yang, araw-araw ay nagpapakain ng baboy. Baboy, hindi ba magastos yun? Hindi marunong ng siyensya ang taong yun. Isipin mo, yung kapitan, gumagamit ng pataba. Mabilis ba lumaki? Hindi ba't pareho lang ang mga yan? Da Qiang, ibig mong sabihin, pataba ang iPack-in natin. Gusto kong lumaki sila ng mabilis sa loob ng 1 buwan. Dumating na ang mamimili. Sino kayo? Hinahanap ko si Lin Yang, wala siya rito. Anong Lin Yang? Ano bang mayroon siya? Mas malaki ang mga alaga ko. Mas malaki ang ulo, at mas mura pa ang presyo. Sige, tignan natin ang alaga mo. Dito po. Pasok kayo. Ano tong kakaibang amoy? Bakit ganito ang tubig? Sir, tignan nyo ang kalidad nito. Kung 8 ang benta niya, sa akin 7 yuan at 50 na lang. Matandang hakluban ka, manloloko. Ang dumi ng inaalagaan mo. Nakakalason ito. Umihi ka pa dyan. Nababaliw ka na ba? Nakakalason ang mga to. Umalis na kayo rito. Huwag mong madumihan ang mata ko. Boss Chen, huwag mo kaming iwan. 3 yuan na lang. Sige na. 2 yuan na lang nga ang bentahan. Maging mabait ka naman, kunin mo na ito.
Huwag na nating sayangin ang oras. Puntahan natin si Lin Yang sa kanlurang bahagi ng nayon. Tapos na ang lahat. Wala na. Liang Zai, pasensya na, nahuli ako. Bilisin mo, Liang Zai. Gusto kong makita ang resulta mo sa loob ng 1 buwan. Boss Chen. Tamang-tama ang dating. Nakakita ako ng hanggal sa entrada. Kailangan kong maghugas ng mata. Diyos ko, ang gaganda ng kalakal. Napakahusay. Tignan mo ang bagsik at sigla nito. Ito ang tunay na likas na yamang dagat. Lin Liang Zai, nakakamangha ang galing mo. Walang gamot o artipisyal, talagang dekalidad. Ang putik na ito ang nagsisilbing higaan nila. Dugo ng baboy at trigo ang gamit ko para maging organic. Boss Chen, tama na ang puri. Kaya mo bang ubusin ang batch na ito? Oo naman, kahit bakal kaya kong lunukin. Sige na, kunin mo na. Napakaganda nito. Itataas ko ang presyo, 10 yuan kada gin. Boss, 200 gin lahat yan. Brother Lin, heto ang 2,000 yuan. Cash na agad. Gusto kitang pirmahan ng long-term contract. Lahat ng isda at ginseng mo. Bibilhin namin sa mataas na presyo. Basta sigurado ang kalidad, ikaw na ang magiging pangunahing partner ko sa North. Magandang negosyo ito, Boss Chen. Kasunduan na natin, Brother Lin. Lin De Qiang, gago ka. Ginamit mo ang pera pangkasal pambili ng punla at sinira mo ang ilog. Tito, nagkamali ako. Bigyan nyo lang ako ng pagkakataon, kikita rin ako. Sabi ni Boss Chen, nakalalason ang inaalagaan mo. Sino ang bibili niyan? Bulag ako noon kaya kita minahal. Hindi kita pakakasalan. Buburahin na namin ang kasunduan. Huwag. Xiaokui, huwag mo akong iwan. Hayop ka. Sinira mo ang ilog at ng utang sa loan shark. Gusto mong ilubog ang pamilya sa utang. Lolo, gumising kayo. Brother Yang, saan tayo pupunta ngayon? Sa bayan. Ipaparenta ko ang lahat ng lupa sa likod ng pond para gawing breeding base. Tito, busy ako. Lin Yang, ang galing mo. Nabalitaan kong ang mahal ng bentahan ng isda mo. Kumita ako, Tito. Gusto kong arkilahin ang 50 ektaryang lupain sa likod ng pond. Nababaliw ka na ba? Maalat ang lupang yan, hindi matatamnan ng palay. Hindi palay ang itatanim ko, kundi gagawa ako ng palaisdaan. 50 ektarya yan. Kahit malugi ka, kailangan mong magbayad ng 500 kada taon. Heto ang 2,000 yuan na deposit. 10 taon ko itong aarkilahin. Mabuti. Gamitin mo ang speaker sa nayon para malaman ng lahat. Dalhin mo sa nurse ang pagkain. Bukas, magtungo ka sa palasyo. Kapatid na Yang, ikaw ang aking tagapagligtas. Simula ngayon, sayo na ang buhay ko. Sino ang may lakas ng loob na galawin ka? Lalabanan ko siya. Kapatid na Zo, bumangon ka. Huwag na nating labhan ito. Umalis ka sa dinadaanan ko. Tabihan niyo ako. Oh, pamangkin kong Yang. Alam mong dati ka pang big boss, pero ilang araw ka palang namumuno. Magkapamilya tayo. Matagal ka na riyan, hayaan mong tulungan kita bilang supervisor. Bigyan mo lang ako ng 100 yuan kada buwan, ako na ang bahala sa lahat. Ano ang ginagawa mo?
Ako ang mas matanda sa iyo. Matanda, nung may lagnat ako at nagmamakaawa sa pamilya natin, nasaan ka? Tinawag mo pa akong loser at sinabing sayang lang ang perang ipapahiram sa akin. Wala nang balikan yan. Hindi ka karapat-dapat maging supervisor. Gusto mo lang hawakan ang pera ko. Mas mabuting itapon ko na lang ang pera ko sa kanal kaysa bigyan ka kahit isang sentimo. Lin Yang, huwag kang walang hiya. Wala ka sa kinalalagyan mo kung hindi dahil sa amin. Ay demanda kita sa pulis. Sige, magdemanda ka. Basahin mo ang divorce letter sa mga nayon at umalis ka sa harap ko. Ano ang ginagawa nyo? Umalis kayo rito. May pera ka pang ambag pero sa kapatid mo wala. Magbayad ka ng 500 yuan ngayon din. Gawing mong 1,000. Kung hindi, wawasakin ko itong tindahan mo. Rule ito ng pamilya natin. Kailangan mong bayaran ang utang ng kapatid mo. Paano mo nasabi yan? Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Dinig ng lahat, magtatakda ako ng batas, hindi ako kukuha ng mga taong walang utang na loob. Kahit sino ang kumampi sa inyo, hinding-hindi ko kayo bibigyan ng kahit ano. Mas ibibigay ko pa sa mga pulubi ang pera ko kaysa mapunta sa inyong mga sekim. Lin Yang, matapang ka ah. Gusto mong mamatay. Sino ang susubok na galawin si kapatid na Yang? Handa kaming putulin ang binti nyo. Ang saya nito. Kapatid na Yang, napakagaling mo. Sumama kayo sa akin. Kapag nagtrabaho kayo ng maigi, siguradong may bago tayong bahay sa susunod na taon. Totoong may karne. Ang laki nito, hindi ko akalaing makakakain ako ng ganito kasarap. Sulit ang pagsunod sa iyo, kapatid na Yang. Lin Yang, hindi mo ako hinahayaang mabuhay. Kapag hindi ko nabayaran ang 800 yuan, mapapatay ako. Hindi kita tutulungan. Ibenta mo ang lahat, pati ang luma mong katawan. Kung hindi niya tayo pakakainin, sisirain natin ang kanyang negosyo. Lin Yang, makinig kayo. Sa loob ng 1 taon, gagawin kong pinakamalaking water reserve ang lupang ito. Magandang plano. Kapatid na Yang, bukas na ang deadline ng bayad na 50,000 yuan. Kailangan na nating magtayo ng base at maglipat ng tirahan. Tama ka, bukas, bibili na tayo ng materyales sa bayan para sa ating konstruksyon. Hindi lang basta bahay ang itatayo ko, kundi isang engranding gusali. May Roman pillars pa sa tapat, talagang agaw pansin. Lalagyan natin ng heater at modernong gamit ang buong bahay. Gagawin nating landmark ang bahay na ito sa buong nayon. Sige, simulan na natin bukas. Itayo ang mansyon ni Brother Yang. Tara na.
Tagay. Cheers para sa tagumpay. Brother Yang, para sa iyo ang basong ito. Salamat sa pagligtas sa amin. Dati, pambili ng gamot ni nanay, wala ako. Pero ikaw, pinakain mo ako. Ngayon, malusog na si nanay at may ipon na ako. Ituturing kitang parang magulang ko. Makinig kayo. Basta sumunod kayo sa akin, laging may karne at sabaw sa hapag nyo. Ngayong bagong taon, may munting bonus ako para sa inyong lahat. Hindi man kalakihan, tig 200 yuan para sa inyo. Brother Yang, nabayaran mo na kami. Nakakahiya na tumanggap pa ng ganito kalaki. Tanggapin nyo. Lalawak pa ang negosyo natin sa susunod na taon. Magbebenta na tayo sa Guangzhou. Sa susunod, 2,000 yuan na ang bonus nyo. Mabuhay si Brother Yang. Buksan ang pinto. Narito na ang pamilya. Brother Yang, sino yang nanggugulo sa labas? Titingnan ko. Huwag na. Alam ko kung sino yan. Ang dapat dumating, darating talaga. Tara, samahan niyo ako. Manunood tayo ng isang magandang palabas. Third brother, lakasan mo ang iyak mo. Ngayong bisperas, kailangan nating mapansin. Sige, umiyak kayo ng malakas. Lin Yang, ang boss na mother mo, dapat mapahiya ngayon. Kung hahayaan niyang magutom ang lolo niya sa labas, mawawalan siya ng dangal. Kailangan niya tayong pasukin sa farm para lang sa kanyang reputasyon. Hihingi tayo ng 500 yuan na pensyon buwan-buwan. Yang, paano mo matitiis ang lolo mo na naghihingalo sa labas? Napakawalang hiya mo naman para pabayaan ang sarili mong kadugo. Yang, mamamatay na ang lolo mo. Tingnan niyo ang apo na ito. Nagsasaya, samantalang ang lolo niya, nagpapalimos sa yelo. Nasaan ang katarungan? Yang, ipakita mo na may puso ka. Yang, alam kong mabuti kang bata. Shay lost. Kudlit. Lin Yang, paano mo nagawang palayasin ang sarili mong lolo? Nasa mansyon ka habang siya, nagugutom. Wala ka bang awa? Tama ang matanda, pamilya pa rin sila. Hindi dapat ganyan ang trato. Lin Yang, pakinggan mo ang mga tao. Ibigay mo ang kalahati ng farm mo bilang kawang gawa. Sira na ang reputasyon mo kung hindi ka magpapasok. Moral kidnapping, ha? Akala nyo ba susunod ako sa mga laro nyo? Bakit hindi kayo pumunta kay Linda Qiang, yung paborito nyo? Ay, pasensya na, nagpapalimos din pala siya dahil sa mga kalokohan niya. Hayop ka, napakawalang utang na loob mo. Tingnan nyo ang katotohanan. Sinasabi nyo na pamilya kami. 3 buwan ang nakalipas, noong nilalagnat ang anak ko, humingi kami ng 5 dolyar. Ang lolo kong ito, ni 1 sentimo, hindi nagbigay. Sabi pa niya, dalhin ko na lang sa bundok at doon hayaang mamatay para hindi makadumi sa bahay. Noong naghahatian kami, lahat ng maganda ay kay Linda Qiang binigay. Sa akin, isang mabahong kanal at utang na 500. Sabi niya, magpalimos na lang ako sa kalsada. Wala raw akong kinalaman sa pamilyang ito. Ngayon, bakit niyo ako pinipilit na kilalanin kayo? Sila ang some-ira sa akin. Tignan mo ito, Ginoong Wow. Napakataba ng mga isdang ito. Akala mo ba nandito ako para sa baboy? Masyado kang mayabang. Kailangan ko ng gamot para sa aking tonic, hindi itong sabaw na pampabobo. Niloloko mo ba ako? Ang kapal ng mukha mo. Tara na Ginoong Chen, aalis na tayo. Sandali, Ginoong Wow. Huwag kang magpadalos-dalos. Bakit hindi mo subukang tignan ang tunay na kalidad ng ating lamang dagat? Taizu, kunin mo ang lambat sa pondong numero 1. Masusunod, Kuya Yang. Diyos ko, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko.
Tignan niyo ang balat. Para itong balat ng baka, at ang pula ng tiyan. May natural na marka pa sa paa. Ang galing. Ginoong Wu, ito ang pinakamahusay na nakita ko. Natural na natural. Walang halong artipisyal na pagkain. Isang buwan na silang hindi pinapakain. Paano mo ito nagawa? Ginoong Wu, ang tunay na pagkain ay hindi ipinapakain, ito ay pinalalaki. Gamit ang ecosystem, ang mga isda ay natural na nangangaso sa ilalim ng tubig. Ito ang paraan para makuha ang pinaka-primitive na sustansya. Salamat dahil pinilit mo akong ipakita ang tunay na lakas ng mga isdang ito. Humahanga na ako sa iyong talino, Ginoong Lin. Ilabas ang kontrata. Bibilhin ko ang lahat ng isda mo. Pipirmahan natin ang kontratang ito ngayon din sa pinakamataas na presyo. Hindi maaari yan. Laban sa batas yan. Wala siyang karapatan sa foreign exchange. Walang silbi ang kontratang yan. Pipigilan ka ng customs. Lin Yang, hindi mo basta-basta mahahawakan ang pera ng gobyerno. Paano mo nalaman na hindi siya kwalipikado? Nasira niya ang tiwala ng bayan sa kanyang mga maling gawain. Ngunit ang probinsya ay naglabas na ng bagong kautusan para suportahan si Lin Yang. Ito ang espesyal na permit para sa kanyang negosyo. Ngayon, ikaw na ang isa sa pinakamakapangyarihang tao rito. Ginoong Lin, maaari na ba tayong pumirma?